Magandang araw sa lahat ng minamahal kong kababayan. Bilang isang Pangulo ay tungkulin kong tiyakin na ang bawat sentimo ng buwis ng taong bayan ay napupunta sa tapat at tamang serbisyo at sa mga proyektong ipinangako. Ngunit sa aking pag-upo ay nalaman at nakita ko ang isyong hindi dapat natin paligpasin. Ito ang korupsyon sa flood control project na pag-uusapan natin ngayong araw. Kung makikita nyo sa aking presentasyon, ang ating bansa ay madalas tamaan ng malalakas na bagyo. Ang ating bansa ay madalas magkaroon ng pagbuho ng lupa at lalong-lalo na ang pagbaha. Kaya't napakahalaga na meron tayong flood control o istruktura na makakabawas sa pinsala sa ari-arian nating mga Pilipino. Kaya't kung tiwala na ang mawawasak dahil sa katiwalian, hindi lang pera ang masasayang, pati na rin ang buhay at tahanan ng mga minamahal kong kababayan ang nakataya. May mga nakarating sa aking mga balita. Ayon sa inilabas ng Department of Finance, 2023 hanggang 2025, tinatayang 42.3 bilyon hanggang 118.5 bilyon ang nawawala dahil sa katiwalian o pagnanakaw ng mga taong pinagkatiwalaan ninyo na dapat napupunta sa seguridad o kaligtasan ng mga minamahal kong kababayan. Ayon din sa Finance Secretary natin na si Ralph Recto, hanggang 70% ng pondo ng flood control ang napupunta lang sa bulsa ng mga magnanakaw. At bilang Pangulo ninyo at mamamayang Pilipino rin, ay hindi ko kayang pahintulutan na habang nagsusumikap ang mga manggagawa natin, magsasaka at pamilyang Pilipino, ay may mga opisyal na nagpapakasasa sa pondo at nakukuha ang gusto na dapat sa seguridad ng bawat isa. Mga kababayan, ang flood control ay hindi luho at hindi kung ano-ano. Ito ay depensa laban sa sakuna. At kapag ang pondo ay kinurakot, hindi lamang pera ang masasayang. Ang buhay ay nakataya. Tahanan at ari-arian ang nasisira. At kinabukasan ang mawawala. Ang nasabing pagkawala ay katumbas ng paglikha ng 95,000 hanggang 280,000 na trabaho. Ayon sa Court of Auditors o budget hearing. Kaya't dito pa lamang makikita ninyo na napakadami ang nasayang, hindi lang pondo, pati yung tsansa. Tsansa na sana na ibigay sa ating mga kababayan yung mga trabahong yun. Binanggit rin ni Senator Panfilo Lacson mula 2012 hanggang 2025 ay itinatayang 1.9 trilyon ang pondo sa flood control ng DPWH. Pero maraming proyekto umano ang nagkaroon ng ibahaging kickback. Halimbawa, sa isang 100 milyong proyekto, 8 to 10% ang napupunta sa DPWH, 20 to 25% sa mambabatas o funder. Mga kababayan, wala tayong malay, matagal na pala tayong ninanakawan at niloloko ng mga pinagkatiwalaan nating opisyal. Napakalaki ng nawala. Hindi lang pera, kundi pagkakataon para protektahan ang buhay, bahay, at kinabukasan ng milyong-milyong kabataan at kababayan ko. Rodrigo, ayon rin kay Recto, kung hindi sana nawala o kinurakot ang ating pera, ay may chance sana ang ekonomiya natin na lumago hanggang 6%
6%. Yung 6% na yun, malaking bagay na yun. Kaya nakakapanghinayang lang. Dahil matagal na sana tayo nagkaroon ng pagbabago. Matagal na sana nagkaroon ng pagbabago ang ating mahal na Pilipinas. Matagal na sanang lumago ang ating ekonomiya kung hindi tayo niloko. Ngunit, sa mga opisyal, nagkaroon ng pagbabago ang buhay. Ang buhay nila ang nagkaroon ng pagbabago at hindi ang buhay nating mga Pilipino. Kung sino pa yung nagsisikap, yun pa. Hindi sana maghihirap ng ganito ang Pilipinas kung hindi tayo niloko at kung pinagsilbihan tayo ng tapat at tama. Kaya't bilang Pangulo ninyo, ako mismo ang magbibigay ng malinaw at matatag na direktiba upang mawakasan ang korupsyon. Ito ang aking direktiba. Una, pambansang audit ng lahat ng flood control project. Iuutos ko ang full nationwide audit sa lahat ng flood control project, mula maliit hanggang sa malaking drainage systems. Walang proyektong palalagpasin, lahat irerepasuin, susuriin, at irereport sa taong bayan. Pangalawa, ipaiimbestigahan ko ang lahat ng mga tiwali at ito'y ikukulong ko. Sino mang opisyal, nakaupo man o hindi, lokal man, national man, kahit kontraktor, na mapapatunayang nangungurakot o nangurakot, nag-overprice, nagpagawa ng ghost projects, ay agad kong ipapa-aresto at ipapasuspindi sa kanilang tungkulin. Hindi ko ito palalagpasin. Hindi ko rin ito kukonsintihin. Lahat na magtangkang magnakaw sa kaba ng bayan ay aking ipakukulong. Pangatlo, pagpigil sa substandard at peking proyekto. Inaatasan ko ang DPWH na magkaroon ng inspeksyon. Walang flood control project ang dapat na tumayo ng walang tamang sukat, tamang materyales at tamang dokumento. Ang lahat ng malaman kong flood control project na walang tamang sukat, tamang dokumento at tamang materyales ay agad kong ipatitigil o ipabubuwag kung kailangan. Pang-apat, centralized at transparent project monitoring system. Ipatutupad ko ang National Flood Control Project Dashboard. Makikita ito ng buong bansa. Makikita ng buong bansa ang status, ang mga kontraktor, ang mga budget, at ang proseso o progreso ng flood control. Bukas ito sa taong bayan dahil ang pera ay sa tao at ang impormasyon ay dapat sa tao rin. Panglima, pagpapatigil sa kickback culture. Ipagbabawal ko ang anumang uri ng passing through, commission o porsyento sa pagitan ng kontraktor at opisyal. Kapag may nalaman o nakuha akong balita na may mga nangyayaring ganito sa ating bansa, ay agad kong ipapa-aresto at parehong mananagot. Mga kababayan, sapat na ang ilang taong panlilinlang at pandaraya. Sapat na ang pagkalunod sa baha dahil sa kasakiman. Sa administrasyong ito, ang pondong para sa bayan ay babalik sa bayan. Wala nang lugar ang lulubog sa baha at maapektuhan ng korupsyon sa flood control. Habang ako ang Pangulo, sisiguraduhin ko ang bawat Pilipino ay ligtas, protektado at may gobyernong mapagkakatiwalaan at maglilingkod ng tapat at tama. Sana nagkaroon kayo ng ideya at aral na natutunan sa aking direktiba
ngayong SONA.